walang krisis sa langis. Ayon po yan sa Malacanang. Paliwanag ng palasyo, hindi may tuturing na krisis ang nararanasan sa ngayon dahil may sapat na inventaryo ng langis ang bansa at may mga parting pang-supply. Itinuturing namang price disruption ang malakihang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa umiiral na tensyon sa gitnang silangan. Ang detalye niyan sa report ni Clazel Pardilla. Malakihang dagdag presyo na naman sa produktong petrolyo ang magpapaaray sa mga motorista. Nakakagalit, nakaka-high blood siyempre. Kasi pataas ng pataas, laki na, mag-100 na. Minsan nagko-commute na lang din. Pagka kailangan mag-service, saka lang gagamitin. Grabe na, krisis. Sobrang taas ng gasolina. Pero paglilinaw ng Malacanang, walang krisis sa langis. Wala po tayong sasabihing krisis pagdating sa supply. Maybe meron pong price disruption dahil nga po sa nangyayaring oil crisis sa Middle East. Meron na pong negosasyon patungkol sa 440,000 barrels ng fuel. At sa susunod naman po ay meron 600,000 barrels na maaari po tayong maangkat. Batay sa monitoring ng Department of Energy, mula unang linggo ng Pebrero hanggang ngayong araw ng Marso, pumalo na sa 20 hanggang halos 50 pesos ang dagdag sa kada litro ng langis. Kung walang krisis, ang tanong, bakit humaharurot ang presyo ng gasolina? Sabi ng Malacanang, dahil yan sa umiiral na oil deregulation law. Sinusunda ng mga kumpanya ng langis ang trend o kasalukuyang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado, bago man o luma ang kanilang inventaryo. Kung meron silang inventory noon, ang gagamitin nilang presyo pa rin ay yung current international market price. Pero pag bumaba naman yung presyo ng gasolina, kahit nabili nila ito ng mas mataas, kailangan pa rin silang sumunod kung ano ngayon yung current market price na mababa. So ganun po yung nagiging sistema po kapag ka po may oil deregulation law na pinapatupad. Bagaman wala pang krisis, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbuo ng Crisis Committee bilang paghahanda sakaling tumagal ang epekto ng giyera sa Middle East. Kapag ka po binigyan natin ng sinabi po nating Crisis Committee, ito po ay tututok lalong-lalo na kung ano ba ang pangangailangan ng ating mga kababayan, paano hindi mapuputol ang supply ng ating mga pangangailangan sa oil, sa fuel at sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Patuloy ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para maibsan ang labis na presyo ng gasolina, kabilang ang pamamahagi ng ayuda sa mga tsuper, magsasaka at mangingisda, libreng sakay, diskwento sa pamasahe sa tren at iba pang tulong. Sa oras na matanggap ang panukalang pagbibigay ng emergency powers o kapangyarihan sa Pangulo na alisin o bawasan ang buwis sa langis ayon sa Malacanang. Pag nandiyan na po yan, pipirmahan po agad ng Pangulo yan at lahat ng maaaring gawin at hindi lalabag sa batas at hindi lalabag mismo doon sa batas na sinusulong ngayon patungkol sa emergency powers, gagawin po yan ng Pangulo. Nakahanda rin pag-aralan ni Pangulong Marcos ang panukalang Fuel Crisis Relief Act na layong pansamantalang ipako ang singil sa renta sa mga bahay at maliliit na negosyo, pagpapaliban sa paniningil sa housing loan nang walang multa at pag-ootorisa sa mga government insurance company na magbigay ng emergency loan. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.